Kasama ho kami sa listahan ng mga pinakamamahirap na bayan sa Pilipinas. Sa kabila ng ang bayan ng Sablayan ang pinakamalaking bayan sa Pilipinas, nasa amin ang mga potensyal sa usapin ng resources at mga oportunidad, ay kasama pa rin kami sa tala ng mga mahihirap na bayan. Dahil mayroon ng CBMS data, nakita ang bilang ng mga taga-Sablayan na nasa poverty level. CBMS data ay isang malaking salik upang makabuo ang bayan ng Sablayan ng iba't ibang mga plano. Ayon sa guidelines ay dapat mayroong 33 plans ang isang LGU. So far, dahil sa pagkakaroon namin ng CBMS data, mayroon pong existing na 23 LGU mandated plans ang Sablayan. Ang 22 barangays ay nakagawa din ng kanilang barangay development plans dahil nakaangkla rin ito sa CBMS data sa bawat barangay. Kung kaya naman ang bayan ng Sablayan ay nagwagi bilang SGLG awardee sa mga iba't ibang taon dahil ang mga plano na base sa datos ay available na isagawa at kasalukuyan na mayroon sa bayan ng Sablayan. Noong 2018, konsel ako ng bayan at isa sa mga pangunahing ordinansa na ako ang author ay itong creation ng Municipal Community Driven Development Program. Itong MCDDP ay adaptation to ng kalahi programs. Yung mga learnings ng ating local government dito sa bayan ng Sablayan ay ginawa nating pulisiya. So ibig sabihin ay meron kaming sariling bersyon ng kalahi sa local level. At yan nga yung Community Driven Development Program. Ako po si R. Chris Canillo, ang MDRMO ng Sablayan Occidental Mindoro. Pagdating sa CBMS o Community-Based Monitoring System, akin natatandaan nung ako ay community facilitator ng Makamasang Tugon, malaking tulong yung CBMS. Nalaman dito kung sino-sino ang mga taong nasa poverty line. No? At doon nakatuon yung mga naging PPAs during that time doon sa Makamasang Tugon. Pinapasukan po namin malayo. Naglalakad lang po kami mula dito sa Gitong hanggang doon sa school na pinapasukan namin. Mahirap po na kami ay naglalakad lalo po pag bagyuhan kasi ang dinadaanan po namin ay may ilog. Kapag malakas po ang ulan, madali po siyang lumalim. 8 taon po ako noon, grade 2 po ako. Gusto ko pong makapag-aral, makapagtapos dahil po sa kahirapan. Gusto ko pong may angat yung buhay namin. Ako po si Dennis Maliksi, isa po sa Fundadores ng school na ito at talagang nag-isip na magkaroon ng school ang Gitong. Yung anak ko po ay nakagraduate po ng daycare. So inisip ko, saan mag-aaral tong anak ko pag dating ng pasukan kasi malayo nga ang school. Malayo ang main, yung Rangayan, malayo din ang Elvita, malayo din ang Claudio. So yung mga kapitbahay ko na nag-aaral, nagbabayad sila ng 8 kaban per cropping. So sa isang taon, 16 kaban ang ginagastos. Yung ibang mga magulang, 3 na yung anak nila, hindi nila mapag-aral kasi sa layo at yung kulang yung pang-budget do sa pangbayad sa tricycle. So naisip ko ano yung magagawa ko sa komunidad. Kami po ay nagtulong-tulong para magkaroon po kami ng school dito sa lugar ng Gitong. So bayanihan po kami. So yung mga magulang po ay nag-ambag-ambagan sa Luplak, sa Yero para lang po may masilungan yung mga bata na nag-aaral dito. Nung naitayo na namin itong school na ito, tuwang-tuwa po kami, hindi lang ako bilang isang PTA president, lahat ng magulang tuwan-tuwa. So masayang-masaya sir na nag-aaral yung mga anak namin. At isa pa, pinapanalangin din namin na madagdagan pa yung room kasi bawat taon
dumarami yung mga bata. So, yung ginawa ko po, lumapit pa ako sa ahensya ng gobyerno, sa probinsya, para po makahingi ng iba pang mga building. At hindi naman po ako nabigo. Hanggang may tayo na itong Gitong Elementary School. Naitayo na po yung mga building, ngayon na po, napansin na po kami kasi unang-una sinasabi nila, ang Gitong ay hindi lang mapapansin hanggat walang school ID. Eh ngayon po, meron na kaming school ID, kaya yung galing sa taas po na tulong, nakakarating na po sa amin. Sa akin po, sir, mahalaga po yung edukasyon kasi kagaya ko po na isang magulang hindi po ako nakapagtapos. Kaya sabi ko, bilang isang magulang, bawi na lang sa mga anak. Kasi alam na po namin na ang susi po talaga ng kahirapan, edukasyon po ang kailangan. Sa mga proyektong ito, naglalayon na ma-empower o mabigyan ng kapangyarihan ang mga taga-barangay o mga communities at ganun din, maitaas ang level ng pamumuhay nila dahil sa mga proyektong naisagawa sa kanilang mga barangay na sila rin mismo ang gumawa. So ang datos na meron mula sa CBMS, naging siyang polisiya and eventually naging siyang mga iba't ibang proyekto na nakatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga barangay. Kaya ganun kahalaga ang CBMS data. Diyan manggagaling ang lahat ng mga akmang proyekto para sa mga mamamayan para masagot ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. At ang CBMS, yan ang pinakamagandang data source na ating magagamit pagdating sa mga pagpaplano natin para sa ikauunlad at sa pagiging ligtas ng ating mga kababayan.